Magandang araw at magandang gabi sa nanonood ng video ito. Ako si Arnold Vitare at muli po ay nandito tayo sa ating panibagong topic. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa column. Ito po ay karugtong ng una kong naging topic tungkol naman sa charts. So, bago po natin maunawaan ang tungkol sa current, dapat muna nating malaman kung ano ang column at kung ano rin ang charge, sapagkat sa charge at column po nagsisimula para maunawaan natin ang current o ampere. So ano nga ba ang column? Ang column, yan po ang base unit ng charts. Base unit of charts. Pag sinabing base unit, marami po tayong base unit na ginagamit. Depende po yan kung ano ang ating tinutukoy. Halimbawa, mayroon tayong base unit na meter. Kung ang tinutukoy natin ay distance. Mayroon din tayong base unit na gram. Kung ang tinutukoy naman natin ay mass. Meron din tayong column. Kung ang tinutukoy natin ay charge. So, pagdating sa mga base unit, meron po tayong mga ginagamit na prefixes dyan. Halimbawa, kilometer. Kilometer. Kung kilometer, ang tawag nga po dyan ay unit, dahil meter ang ginamit. So, ang tawag na dyan ay unit of distance. Dahil ang kanyang base unit ay yung meter. Pag meron na yung karugtong na kilo, or marami kasing prefixes ang ginagamit. Merong millimeter, may centimeter, may kilometer. So, pag may karugtong ng prefixes, unit na lang po ang tawag doon. Pero bawat prefixes ay merong equivalent na number. So, importante rin po na kailangan marunong tayong mag-convert ng mga bawat prefixes. Halimbawa, kilogram. Dapat marunong tayong mag-convert. Lalo na po dun sa mga magsisimula pa lang. Ito ay isang tips na kailangan ay marunong tayong mag-convert. Halimbawa, kilogram. Halimbawa, 1 kilogram. Or kg. Kg ang symbol ng kilogram. O-convert natin sa gram. So, yung 1 kilogram is equal yan ng 1,000 grams. 1 kg is equal to 1,000 grams. So tips po sa mga
magsisimula pa lang po tungkol sa o kahit sa anong larangan, kahit hindi lang sa electrical, kahit sa anong kurso yan, napaka-importante na marunong tayong mag-convert ng mga ng iba't ibang unit. So, yun nga po ang column by base unit ng charge. So, yung sunod na explanation po nito ay 1 coulomb is equal to 1 ampere in 1 second. Ay. So, 1 ampere in 1 second. Yan. So, kung paiksi natin, coulomb is equal to I times S. Yung coulomb, ang symbol po ng coulomb is letter C. At ang symbol naman ng ampere is letter I. At ang symbol naman po ng ating time, seconds, is letter S. So, kung yung ampere, pwede na nating malaman, ampere is equal to coulomb per second. Isa rin sa mga tips na kailangan po ng ating mga nagsisimula pa lang na sa electrical, importante po na meron tayong nalalaman kahit konti sa algebra. Kasi yung paglilipat-lipat, ang bawat titik na yan, kasi yung bawat titik na yan, mayroon yung equivalent na number. Ngayon, kung halimbawa, nawawala yung isang value dyan, halimbawa, tulad nito, nawawala yung I. So, ang magiging given mo is letter C saka letter S. Dapat marunong tayong maglipat-lipat. So, yun po ang isa sa mga kailangan natin pag-aralan sa mga nagsisimula pa lang po. Okay, tuloy tayo. Another definition ng coulomb. Ang 1 coulomb ay equivalent yan ng 6.25 times 10 raised to 18 electrons. Or protons. Sa isang coulomb, meron po yung electrons or proton na 6.25 times 10 raised to 18 na dami ng electrons or proton. Pero pagdating sa electricity, dun nga po sa naging topic ko tungkol sa charge. Yung proton ay intact dun sa gitna ng atom, dun sa kanyang nucleus. At ang gumagalaw lang sa electricity ay yung tinatawag na electrons. So, tatanggalin na po natin yung proton kasi sa mga solid na material o conductor tulad ng wire, ang gumagalaw lang po dyan is yung electrons. Yung protons ay hindi po nakakagalaw dahil solid siya. Nakakagalaw lang ang proton kung yan ay nasa liquid or gas.
Halimbawa ang liquid, nasa chemical reaction siya, dun po nakakagalaw yung proton. Pero pagdating sa mga solid, katulad ng wire, ang proton ay hindi po yan gumagalaw. Electrons lang ang nagtra-travel. Pagdating naman sa electrons, ang tinutukoy po natin ay yung tinatawag na free electrons or valence electrons. Dahil nga po dun sa una kong topic tungkol sa charts, kung hindi nyo pa po napapanood, pwede nyo pong panoorin para mas maunawaan po ninyo. Ang electrons na tinutukoy natin ay yung free electrons lang, para hindi masira yung structure ng atom. So kailangan yung free electrons lang ang ating kukumputin. Okay. Sa elementary charge, ang isang pirasong electron ay mayroong charge na 1.6 electrons. 1.6 times 10 raised to negative 19 coulomb. So kung mapapansin natin, napakaliit ng charge ng isang pirasong electrons. Samantalang ang charge na kailangan natin ay 1 coulomb. So linawin natin. Ilipat natin sa decimal yung ating mga number. Itong scientific notation na to. Ang kailangan natin ay 1 coulomb. Pero yung isang pirasong electrons, alisin na natin to. Ang kailangan natin ay 1 coulomb. So nandito yung kanyang decimal point. Nagre-represent na 1 lang siya. Samantalang yung isang pirasong electrons ay meron siyang charge na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, and 19. Sa mga scientific notation na katulad dito, kung i-convert po natin yan sa decimal, kung ang exponent niya ay negative, ibig sabihin yung decimal point niya ay pupunta ng pakaliwa ng 19 times. So depende sa maging exponent. Pero dahil 19 ang ating exponent, yung decimal point ay pupunta ng paliwa ng 19 times. So yung decimal point natin na nandito sa pagitan ng 1 and 6, ito, pupunta yung ating decimal point sa ng 19 times pakaliwa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, and 19. Uy, napagod ko kakabilang, ang daming zero. So, ito po yung decimal point ng 1.6 times 10 raised to negative 19 coulomb. Ito ang charge ng isang pirasong electrons. Samantalang, ito naman yung kailangan natin in coulomb. 1. Kung mapapansin natin, masyadong napakaliit.
So, ibig sabihin, yung isang pirasong electrons ay napakaliit. So, explain po natin ng malinaw para po sa ating mga kababayan na hindi masyadong naintindihan, lalo na pag coulomb lang pinag-uusapan o charge. So, yung unit, palitan muna natin ng mass. Magbibigay tayo ng isang magandang example. Halimbawa, sa maghapon, magtatrabaho ka. Siyempre, bago ka magtrabaho, kailangan mo munang kumain para magkaroon ka naman ng lakas na gampanan yung mga gagawin mo sa maghapon. Halimbawa natin is, kailangan mo kumain ng 1 kilogram ng kanin para makapagtrabaho ka sa maghapon, magkaroon ka ng lakas na gawin ang mga trabaho mo sa maghapon. So, ilagay natin 1 kilogram ang kailangan mong kainin sa maghapon. Siyempre, sama-sama na lahat yan. Almusal, break time, tanghalian, break time, hapon. So, sama-sama na. Kung ito-total mo yung kailangan mong kainin sa maghapon is equivalent halimbawa ng 1 kilogram. Ngayon, ang tanong, ilang butil kaya meron sa 1 kilogram? Siyempre, hindi natin alam. Pero, meron kasing naging given. Ang naging given dito, yung 1 butil daw ay may bigat na 1.6 times 10 raised to negative 19 kilogram. Example lang po to para maunawaan lang natin. So, kung ang kailangan mong kainin sa maghapon ay 1 kilogram, at ang bawat butil ng bigas o ng kanin ay may bigat na ganito lang ang bigat, so pwede nating malaman kung ilang butil mayroon sa 1 kilogram. Kasi given naman yung bigat ng bawat butil. So magdi-divide lang tayo. 1 kilogram, divide natin yan sa 2. 1.6 times 10 raised to negative 19 kilogram. So ang tinutukoy natin dito, dahil pare-pareho yung bigat ng butil, so tinutukoy din natin dito yung pare-pareho yung size ng butil. Kung ang calculator may scientific, pwede mo po yung idiretso. 1 divide natin sa 1.6 times 10 raised to negative 19. Pero kung cellphone lang po ang ating gagamitin, yung 1, i-divide natin sa 0.00000000 hanggang makarating po dito. Ilang 0 yan? 3, 6, 9, 12, 15, 18. O, 18 na 0. And then, may katabing 16. So, ang maging sagot po niya ay 6.25 times 10 raised to 18 na butil. Kung ito pa yung ating pinag-uusapan. So alam na natin, yung 1 kilogram ay mayroong butil na 6.25 times 10 raised to 18 na butil. Kung bibili tayo ng bigas, hindi naman pwedeng sabihin natin sa tindahan, pabili po ako ng 1 butil ng bigas. Pwede kaya, pabili po ako ng butil ng bigas na 6.25 times 10 raised to 18.
na piraso. Hindi natin pwedeng gamitin yung per bottle kung bibili tayo. Kasi nga, mahihirapan tayo. Kung per bottle ang bibilhin natin, baka maghapon na hindi pa tayo tapos magbilang ng mga bottle na yan. Kaya nagkaroon ng kilogram. Na kapag bibili ka ng bigas, hindi na pinag-uusapan yung per bottle. Hindi na pinag-uusapan yung per kilo, ay yung per peraso. Kilogram na para mabilis. Dahil yung isang bottle ay walang epekto. Halimbawa, magtatrabaho ko sa maghapon. Makakaya mo bang magtrabaho sa maghapon na ang laman ng tiyan mo ay isang bottle ng kanin? Siyempre hindi. Ganon din sa electricity. Yung isang perasong electrons ay walang magagawa para paganahin ang pinakamaliit na electrical load na mayroon tayo. Kaya po nagkaroon tayo ng coulomb. So, yung coulomb, automatic. Ang electrons niyan ay ganito karami. So, pag sinabing coulomb, ang tinutukoy niyan ay napakaraming electrons. Hindi po niyan tinutukoy ang isang perasong electrons. Dahil ang isang perasong electrons ay walang magagawa para paganahin ang lahat ng electrical load kahit na pinakamaliit. Kaya po nagkaroon tayo ng coulomb. Gasin po dito sa ating naging example, kaya tayo gumagamit ng kilogram pag bumibili tayo ng bigas. Kasi nga, mahirapan tayo kung per bottle ang ating pag-uusapan. At hindi rin naman tayo makakapagtrabaho sa maghapon. Kung sa maghapon, kailangan kumain ng 1 kilogram ng kanin. Tapos kakainin mo lang isang bottle. So walang magagawa yung isang bottle para busugin ka at magampanan mo yung gagawin mong trabaho sa maghapon. So sana po ay naunawaan po natin ito. Sana po ay naihatid ko ng malinaw sa inyo ang tungkol sa topic na to. At tayo po ay magkakaroon ng example. Halimbawa, meron tayong battery. At meron tayong ilaw. Ito po yung symbol ng battery. Yung maliit na guhit ay negative terminal. At yung malaking guhit ay positive terminal. Kung halimbawa yung ating battery ay mayroong charge na (2.5 times 10 raised to 19 electrons, at yung ating ilaw halimbawa ay meron siyang current na 0.5 ampere, ang tanong, ilan yung time para ma-empty bath yung ating baterya?
So yung ating pong formula kanina, column is equal to current times natin sa time. So yung letter C, symbol ng column, at yung I natin ay symbol ng current in ampere. At yung S natin ay symbol ng time in seconds. So dahil yung ating charge ay electrons pa, hindi pa siya na-convert sa column. So wag po natin kalilimutan na i-convert sa column yung ating mga electrons. Kasi nga yung 1 column equal yan ng 6.25 times 10 raised to 18 na electrons. So kung meron tayong total na electrons na 2.5 times 10 raised to 19 electrons, para may convert natin sa column, yung total na electrons, i-divide po natin sa value ng 1 column na 6.25 times 10 raised to 18 electrons. Para makuha natin kung ilan yung kanyang column. So yung column niya is equal to yung total 2.5 times 10 raised to 19 electrons divided by 6.25 times 10 raised to 18 electrons. So sa mga ganito pong scientific notation na katulad dito, importante din po na marunong tayo ng konti sa mga kung paano mag-divide o mag-multiply ng mga terms. Sa algebra na pag-aaralan yung multiplication or division of terms, pati yung addition and subtraction. So scientific notation, kung i-divide mo ang scientific notation, ang rules, i-divide yung base, ang base natin ay 2.5 saka 6.25, and then yung exponent ay subtraction. So yung column natin is equal to 2.5 divided by 6.25. Calculator. 2.5 divided by 6.25 equals 0.4. 0.4 times 10. Kukopyahin lang po yan at yung exponent po ay ma-minus. So dahil 19 yung exponent at yung isa naman ay 18 at division tayo, so minus 18. So 19 minus 18 is equal to 1. So may 1 po yan dyan. Pero dahil yung 1 ay hindi na natin sinusulat, so automatic wala na po yung 1 dyan. So ang column natin na hinahanap ay 0.4 times 10 is equal to 4 column. So
charge na 2.5 times 10 raised to 19 electrons, ay meron lang po siyang 4 column. Dahil ang bawat column ay katumbas ng 6.25 times 10 raised to 18 electrons. So dahil given na yung ating column, pwede na natin malaman yung time, kung ilan yung time. So, yung column natin is 4. Lagyan natin dito. Column is equal to I times S. So, yung column natin is 4. 4 column is equal to, yung current natin is 0.5. 0.5. At nawawala yung ating time in seconds. So yung time natin na hinahanap is equal to 4 over 0.5. So kung nawawala yung S natin, yung time natin na hinahanap ay yung column, i-divide natin sa current. Ang value ng column is 4, at ang value ng current natin is 0.5 ampere. So yung time is 8 seconds. So, ibig sabihin, kung yung battery natin ay may charge o may electrons na 2.5 times 10 raised to 19 electrons, at yung ilaw natin ay meron siyang current na 0.5 ampere, ang baterya na to ay mai-empty back pagkatapos ng 8 seconds. So, nahanap na po natin yung time. So, ano pa ba? Ang karugtong po nito ay tungkol sa current. So, pagdating po dito, ang symbol po ng charge is Q. Q yan. Pero dahil nasa column pa lang po tayo, nasa column pa lang po ang aking topic, hindi ko po muna ginamit yung ating Q na symbol. Kasi ang symbol ng charge is Q at ang unit niya ay column. Iisa yung kanyang tinutukoy, pero iba yung unit, iba rin yung symbol. Parang katulad din po yan ito. Ang symbol ng current is I, and then ang unit niya is ampere. So pagdating po natin sa current, i-explain ko na lang po siya na maigi. Dahil nasa column pa nga lang po ako. Column po na yung ginamit ko dyan. So, sa'yo po na nanonood, maraming salamat po sa oras mo. Muli ako si Arnold Pitare. Bye-bye!